So merong nag-request mga guys, tatry ko daw si Joson Mars Max at saka si Sakura AB5023. Kung sino daw yung malakas sa bass. Ayan. Kasi last year na-demo natin to, pero sa indoor tayo nag-testing. Na-check natin last year is full range or mid-high. So ngayon, tatry natin sa bass. Yan, so sa video natin ngayon, disclaimer lang po, no. This video is for entertainment purpose only. Yan. So wala tayong bias dito kasi mahilig tayo sa sounds. Joson user ako, pero gumagamit din ako ng Sakura dati sa hindi pa ako nagbo-vlog. So babagi lang natin yung video natin ngayon. Si-share lang natin para naman sa mga solid natin subscribers na laging nakasuporta sa video natin. Papakita natin yung kaibahan sa Joson at Sakura. Ayan. So bago natin i-testing dito sa ating MCB box, loaded pala to guys ng ating MCB box sa Joson 18 inches na 1500 watts to 1800 watts, no, kada box. Same po laman yan. Yan, so bago lahat, papakita muna natin laman ng bawat isa na amplifier. So ito, Joson is latest model ngayon. Tapos Sakura is dati na to na sikat. Yan, hanggang ngayon marami pa rin gumagamit ng Sakura. Yan, so, muna tayo dito sa kaniyang laman. Sa facing pala ito siya. Sa harap niya medyo maliit yung casing niya dito compare sa Sakura. Yung Sakura kasi medyo malaki siya. Yan. Tapos kita natin maikli lang yung Joson. Tapos mataas siya. Yan. Pagdating sa laman is maganda yung pagka-arrangement ni Joson. Ito siya. Naka-fix na lahat yung board niya. Yan, malinis. Tapos dito sa Sakura medyo malaki yung board niya. Tapos ito rin yung mga tone controls niya sa harap. Yan. Pagdating naman sa supply, ito siya. Yan, transformer. Check natin yung voltahe. Sa Joson Mars Max ay gumagamit sila ng 34 volts 0. 34 volts ito siya. Kay Sakura naman, same voltahe, 34 volts 0, 34 volts. Yan, medyo malaki lang yung Sakura na transformer. Yan. So ito siya. Pagdating sa diodes, ito yung gamit ni Joson is bridge type, pero dalawa yung gamit. Yan, dalawang bridge type na diodes. Kay Sakura naman ito 6 ampere na diodes, 4 pieces. Yan. So kung sa bridge type to is isa lang to. Yan. Pero ito individual yung gamit nila, 6 ampere. Sa capacitor is 4 pieces kay Joson. Kay Sakura is dalawa lang, pero malaki yung gamit ni Sakura. Sa value ni Joson is 4,700 UF, tapos 50 volts. Kay Sakura is 10,000 UF with 63 volts. Yan. So meron din siyang dalawang fuse ni Sakura. Same dito kay Joson, merong fuse. Yan. Dito guys, meron siyang blower. Kagandahan dito ni Joson is yung blower niya is nakatapat talaga sa heatsink. Ito siya. Fix na fix po siya. Yung lahat na init ng amplifier nito is ilalabas niya kasi meron tong exhaust. Yan. So, lahat na init niya dito is maipalabas niya talaga. Compare dito ni Sakura is medyo malayo yung kanyang blower. Tapos, yung ikot nito is palabas. So, yung init dito sa main amplifier is hindi niya mahihigop lahat. Kasi medyo malayo siya. Ayan. So, kung init dito, kung sobrang init dito is hindi niya mahihigop lahat. Palabas yung init. Ayan. Pagdating sa mga power transistors, okay naman si Joson. Mga branded yung gamit. Toshiba. So,
pieces transistor, power transistor. 4 dito, meron din 4 dito. Same dito kay Sakura. Branded din ng mga transistors. Toshiba. So, 8 din nagamit. Ayan. Sa mga drivers niya, yung mga parts na ginamit is 1/4 watts na resistors. Tapos, transistors is common naman na value. Ayan. Compare dito kay Joson, yung driver niya dito is malaki yung gamit. Yan ito. Malaki ang value. Ito siya. Yung drivers na ginamit. Compare kay Sakura, ito lang yung ginamit niya. Ito siya. Yan. Sa mga drivers, resistors is naka SMD si Joson. Ayan. So, compatible naman siya sa wattage or sa voltage na binibigay dito. Ayan. Ayan. Sa relay, merong relay si Sakura. Meron ding relay si Joson sa kaniyang speaker. Ayan po. So, kadalasan, naka-SMD na si Joson. Naka-upgrade na po siya. Ang kagandahan kasi sa mga SMD is hindi agad kalawangin kasi walang paa. Naka-direct kasi siya, naka-soldered sa mainboard. Compare sa mga ganito, is kakalawangin to. Kapag kinalawang is may tendency na mapuputol or malulose contact yung pesa. Tulad nito, nagsimula na siya magkalawang. Yan. So, sa SMD okay naman siya gamitin. Yan, compatible naman siya sa voltahe na binibigay dito sa supply. Tapos, same value lang naman to sa mga ganito. Meron namang value na nakalagay sa parts na ginamit. Ayan. So, sa new model ngayon ng amplifier is ito, Joson is merong USB tsaka SD input. Tsaka kagandahan meron siyang Bluetooth. Yan. So, meron siyang equalizer. Ayan. Dito kay Sakura is common na siya. Wala pa siyang USB, SD at saka Bluetooth. Ayan. So, pero sa latest model ngayon ni Sakura, parang meron na sila ngayon na USB at saka Bluetooth input. Siguro ito yung old model na Sakura. Ayan. Yan. So, pagdating naman sa prices, malaki yung pagkaiba ng prices dito kasi si Joson medyo mura lang siya compare sa Sakura. Kasi Sakura medyo may kamahalan yung price niya. Yan. So, Joson is around 3,000 plus. Meron ka ng ganitong klase na amplifier which is pwede na gamitin pambahay sa mga occasion. Around 1,000 watts PMPO yung outputs nito. Kay Sakura is around 5,000 plus yung price nito sa market. Ayan, around yung wattage naman niya dito is 150 watts yung nakalagay sa likuran. Yan, sa Joson is 1,000 watts PMPO which is yung rated or max power. Ayan. So sa mga meron pa siyang built-in na tuner or radio itong Joson. So, yung Joson is hindi magpapahuli. Meron din siyang fuse sa primary. Yan. So, meron siyang protection sa 220 pag ginagamit natin. So, same dito ni Sakura is nasa labas. Yan. Sa likuran yung fuse niya. Sa Joson is nakatago lang siya. Yan. So, malinis yung pagkagawa. So, ngayon, dahil may nag-request, testing din natin sa base or sub. So, meron tayong sub dito, speaker, 18 inches lang. So, wala na akong 15 dito na box. Ito, 18 lang yung gamitin natin. 1,800 watts. Pero, check na lang natin kung hanggang kaya niya. So, wag lang natin ito do kasi over wattage yung gamit natin ngayon. 1,800 watts. Ayan. So, kukunik na natin yung speaker dito sa amplifier.
So ito po mga guys, nakabit na natin yung speaker. So tig-isa po sila sa Joson, sa Sakura. Bale dito pala tayo nakakabit sa left channel ng Joson, tapos sa Sakura left channel din. Ayan. Tapos yung input natin left channel ng Sakura, sa Joson naman left channel din. So patungo sa ating cellphone. Yung settings naman natin dito, yan, since si Joson is mayroong equalizer, so up lang natin lahat dito. Tapos yung bass, yung bass dito tayo sa bass nya, lagay natin sa 1 PM yung low nya. Tapos sa high, half lang natin. Ayan. Sa Sakura, so since meron siyang equalizer si Joson, so meron namang loudness si Sakura, so on natin yung loudness. Ayan. So yung bass lagay natin sa 1 PM din. Sa Sakura, half natin yung middle tsaka treble, kasi meron siyang mid balance half. Ayan. So yung volume natin dito, lagay na lang natin sa, kasi 1000 watts to, baka overload tayo ngayon, lagay lang natin sa 11 yung volume kada sound check natin. Tapos Joson 11 din. Ayan. So mauna tayo ngayon sa Joson, tayo mauna Joson. Ayan. So test natin una si Joson, no? So yun guys, kanina sabi natin kanina, lagay natin sa 11 o'clock yung volume. So okay naman siya sagad, no? So lagay na lang natin sa half volume or 12 o'clock yung volume per amplifier, no? Para malaman talaga natin yung outputs niya, para may labas talaga yung audio. So 12 o'clock, 12 o'clock.
So yan yung tunog ng Joson Mars Max. So dito naman tayo sa Sakura EB5023. So lagay natin yung volume sa kalahati. So yan yung tunog ni Sakura AB5023. Yan. So wala tayong ginalaw yan. Naka half lahat. So yung bass lang yung naka 1 PM. Tapos naka on yung loudness ni Sakura kasi meron naman tong equalizer si Joson. Pero naka half yung low natin dito. Yan. Pero sa next testing natin ngayon is gagamitin natin yung equalizer ni Joson. Yan. Kasi meron siyang feature na equalizer. So dito, meron naman siyang loudness at super bass. So gagamitin natin yung super bass ngayon ni Sakura. Kay Joson naman, gagamitin natin yung equalizer niya. So up natin yung low. Yung low lang yung gagalawin natin, yung left. Yan. So, testing sa pangalawang sound check.
So, yan yung tunog ni Joson Mars Max na naka-full yung equalizer sa low. Yan. Naka-half volume. So, dito naman tayo sa Sakura 5023 na naka-on yung loudness tsaka super bass. Tapos, volume natin sa half or 12 o'clock. So, yan yung tunog ng Sakura EB5023 mga guys. So, yan guys. Bali na testing na natin yung dalawang amplifier. Itong Joson Mars Max at saka Sakura 502. Ayan. So, para sa atin guys, same lang sila ng nilalabas na audio. Yan. May kunting diferensya lang sa kanilang outputs. Yan. So, check nyo na lang yung video kung ano yung nagkaiba. Yan. So, sa quality, okay sa quality si Joson Mars Max. Malinis, tapos hindi distorted kahit naka half na yung volume niya. Sa Sakura naman, okay yung tunog niya. Buong buo yung tunog ng bass niya, no? Yan. Dahil siguro sa parts na ginamit na malalaki.
Tapos yung transformer yan, malaki. Siguro sa ampere na ginamit. Medyo malaki yung ampere na konti dito. Pero same sila ng supply, 34 volts. Yan. So, quality yung audio, malinis. Yan. So, pagdating sa price, mura lang si Joson, around 3,000 plus. Sakura is 5,000 plus, no? So, kita naman natin sa kanilang laman, tsaka yung audio. Rinig naman natin yung pinagkaiba. Ayan. So, yan lang po guys, no? So, comment down below kung ano yung comment down below yung masasabi mo sa dalawang amplifier nito. So, yan lang po guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat tayong lahat.